Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Ng 7:30 ng gabi, si Tropical Storm Kongray ay pumasok na po sa loob ng ating area of responsibility at binigyan natin ito ng local name na Leon. At kaninang alas 10 ng gabi, ito ay huling namataan sa layong 1,355 kilometers east of Central Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at sa kasalukuyan po ay wala pa itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, yung isa pa pong bagyo na minomonitor natin sa labas ng PAR, ito po yung dating si Bagyong Christine, ay huli namang namataan sa layong 800 kilometers west ng Central Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala na rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit in the coming days, ito pong dating si Bagyong Christine ay posible pong mag-loop at bumalik patungo po muli dito sa loob ng ating area of responsibility. Possible po yan next week ng Thursday. At kapag po ito ay nasa loob ng PAR, ayon po sa ating latest analysis, nakikita po natin na mababa yung chance na maglandfall pa ito sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit yung outer rain bands po nito is posible pong magdulot pa rin ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy po mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And also, nakikita din po natin na sa mga susunod na araw is mababa po yung chance rin na magkaroon ng interaction itong si dating Bagyong Christine and also si Bagyong Leon. At ayon nga naman po dito sa latest forecast track analysis ni Bagyong Leon, patuloy pa rin po itong kikilos pa westward to west-northwestward. Possible po yan hanggang Monday evening habang binabaybay pa rin po ito yung karagatan, silangan ng Luzon. And then nakita po natin na magre-recurve po ito, then kikilos naman po ito by Monday evening onwards ng pa-northwestward to northward, kung saan nakita po natin na ito nga po ay patuloy pa rin babaybayin yung karagatan. At ayon po dito sa ating forecast track analysis is mananatili po itong malayo dito sa ating landmass or kalupaan. But hindi po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw is posible pa pong magkaroon ng shift dito sa track nito ni Bagyong Leon. And nakita din po natin by tomorrow evening or Monday early morning ay mag-i-intensify pa po ito into a severe tropical storm. And by Monday evening naman or Tuesday early morning, ito naman ay mag-i-intensify pa into a typhoon category. And also, nakita din po natin, depende po kung magiging gaano po kalapit itong si Bagyong Leon dito sa may silangan ng extreme northern Luzon, is kahit po hindi po ito nakikita natin na maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa, yung outer rain bands naman po nito, yung posible pong magdulot naman ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw dito po sa may area ng extreme northern Luzon, maging sa ilang bahagi pa po ng northern Luzon. So possible po yung closest niya na distance dito sa silangan ng extreme northern Luzon, possible po yan next week ng Tuesday onwards. Diyan po yung posible po siyang magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng extreme northern Luzon at ilang parts pa po ng northern Luzon, lalong-lalo na po yung silangang bahagi nito. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa.